Okay, isang mabiyayang araw sa ating lahat. Muli po, tayong lahat ay magsama-sama, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na pag-aaral natin sa kanyang mabiyayang pagtubos sa atin. Bago pong lahat, alayan natin ng awitin ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, Worship His holy name. Seems like never before. Oh, my soul, worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Seems like never before. Oh my soul, worship Your holy name. yes, Lord. Rich in love, is Your slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will sing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Seems like never before. Oh my soul, worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the angels near and my time was done. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Seems like never before. Oh my soul, worship Your holy name. Worship Your holy name. Yes, Lord. Worship you, Lord. Worship Your holy Thank name. you, Lord Jesus. Bless you, Lord Jesus. Lord Jesus. Thank you, Jesus. Salamat. Jesus, yes, Lord. Jesus, Lord. Salamat. Salamat po aming Diyos na muli, Lord, narito kami. Lord, salamat. Patuloy ka namin papurihan, patuloy ka namin pasalamatan, Salamat. Panginoon. Lord, patuloy na Ikaw ang Diyos Thank na you, mataas, Jesus. Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na sa oras na ito, God, walang ibang mataas kundi tanging Ikaw, Amen, aming amen. Diyos. Salamat po Salamat po. sa mga pagkakataon na ito na patuloy na ibinibigay mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord Jesus. Salamat po aming Diyos na patuloy, Lord, ang tanging kalooban mo ay siyang maganap sa Amen. buhay Amen. ng Amen. bawat mga anak mo, Panginoon. Yes, Lord Sapagkat, Jesus. Lord,
Wala po kaming ibang kailangan sa aming mga buhay, kundi tanging ikaw, Yes, Panginoon. Lord, salamat. Lord, tunay nga, wala po kaming kayang gawin kung kami hiwalay sa iyo, Amen. Panginoon. Pero Lord, maraming salamat, Lord, sa patuloy na pag-ibig Salamat. na ipinapadama mo sa bawat mga anak mo, aming Diyos. Salamat. Kaya Lord, salamat na sa oras na ito, Panginoon, salamat sa mga salita mo na patuloy na inihahayag mo, Panginoon. Sapagkat Lord, ang mga salita mo ang siyang patuloy na nagsisilbing kalakasan ng bawat isa, Amen. Panginoon. Salamat Lord sa mga salita mo, salamat Lord sa mga pangako mo, Amen. Panginoon. Salamat. Sapagkat Lord, kung ano ang sinabi mo, ginagawa mo. Amen. Kung ano yung pinanghamo mo, tinutupad mo. Salamat. Salamat po, salamat. Tunay Lord, wala kang katulad, aming Diyos. Kaya Lord, salamat po na sa gabing ito, Panginoon, patuloy. Lord, walang ibang mapapurihan, maparangalan, hindi ikaw. Sapagkat Lord, walang ibang dapat tumanggap ng lahat ng ito, kundi ikaw lamang. Sapagkat Lord, ikaw ang Salamat. aming Diyos, ikaw ang aming Hari, ikaw ang aming Panginoon. Kaya Lord, salamat po na marami. Kaya Lord, sa iyo pong walang hanggang kapurihan, kapasalamatan, tanging sa pangalan po ng aming Panginoon Amen. Jesus. Amen. Amen, amen. Sige, salamat po. Muli, isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid ko, sa ating sa pananampalataya. Muli ay binigyan tayo muli ng pagkakataon ng Lord na magsama-sama po sa patuloy na pag-aaral sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoon. Na ito ay kumpleto na at walang nang dapat idagdag pa sapagkat ang pagtubos na ginawa niya ay pangwalang hanggan. It is forever. Amen. So, recall lang po natin yung huling topic natin dun sa 1.9, yung pagtangkap sa biyaya. Na nung dumating si Kristo rito, dala-dala po niya the grace and truth. No? Yung biyaya na nagmumula sa Diyos Ama, siyang dala-dala ng kanyang bugtong na anak para ibinigay sa atin. Ibinigay po ito ng libre, walang bayad, walang dapat pagtrabahuhan. Ito ay isang matuwid na pamamaraan ng Diyos na para patunayan na tayo ay kanyang mahal na mahal. So, sa biyaya, ito ay hindi dahil sa gawa, kaya patuloy po ang pag-aaral natin na pagtuklas sa katotohanan ito na matagal na itago sa atin. So, yung nakaraan po, yung pagtanggap sa biyaya, the grace is nasa atin na. Ang biyayang yan ay wala na pong pwedeng makaagaw sa atin. No, sabi nga ng Panginoon, lahat ng nasa kamay niya hindi na po pwedeng galawin. So, sa patuloy na pakikinig, kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, sa pakikinig ng kanyang mga salita ng Panginoong Yesus, no, tayo po ay lalawig ang ating pananampalataya sapagkat ito ang katotohanan na matagal na naitago sa atin, no. Pinipilit tayong gumawa, kailangan gawin mo to, no. Naging kalahati po yung biyaya at saka kalahating may gawa, kaya ang tao patuloy na feeling niya sa sarili niya may kailangan pa siyang gawin para makamit niya ang kaligtasang pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya dito po sa ating pag-aaral ay patuloy nating maunawaan, no? Ito po yung sinasabi ng salita niya na faith comes from hearing. Ito po kasi ang pananampalataya ay kasama pong iniregalo sa atin. Hindi po natin pinagpatrabahuhan para tayo magkapananampalataya, kundi sa mga nagpapakinggan nating mga salita ng Panginoong Hesus, nagkakaroon po tayo at lumalawig ang ating pananampalataya. Kaya dito po sa lesson 1.10, no, sa pagtubos po ng Panginoong Hesus, ang tema po ay ang tamang pagtitiwala. Kasi ang tao nagkakaroon ng eagerness, no, na mapakinggan ang salita ng Lord kapag nakapakinig siya na nakapakinig. Kasi dati napapakinggan natin na yung salita ng mundo, kaya nung nasa transition period tayo, ang salita ng Lord ay hindi gaanong importante sa atin. At ang tao patuloy na nagkokondena sa ating kapwa,
na sa tingin niya kapag mayroong hindi siya nagawa, kailangan siyang may gawin para masabihan niya yung tao na kailangan ganito ang gawin mo. Pero dito po, sa patuloy na pakikinig natin ng kanyang salita, yung faith po natin, yung trust natin nagkakaroon ng malawig na maging ikaw, sarili natin ay mamamangha ka dahil dati hindi ka ganito, dati hindi ka ganyan. Pero because of the Word of God, nagkakaroon ka po at lumalawig ang pananampalataya. Kaya ang sabi nga rito po, no, ang tamang pagtitiwala, no? Sabi nga rito, para maranasan ng benepisyo ng pagtubos ay magtiwala. So sabi nga natin, hindi po kayang magtiwala ng tao kung wala siya sa ilalim pangangalaga ng Panginoon. Kasi ang kasalita ng Panginoon ang siyang magpupundasyon sa atin para ang pananampalataya natin sa Panginoong Yesus. No, sabi nga sa John 3:16 na ito po ay alam na nating lahat, no? Salita ng Lord na siya mismo ang nagsabi na sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, no, upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig sa kanyang salita. Sa kakapakinig po natin ng mga gawa na tinapos ng Panginoong Yesus, doon po yung eagerness ng ating sarili. May experience mo natin lahat yan. Hindi nang dahil sa gusto mo, kundi nagkakaroon ka ng eagerness dahil may nararamdaman ka sa iyong puso. Para pong yung pagtuturo nga na pagpipili sa tao na kailangan mo magsimba. Pag hindi ka nagsimba, ikaw kung tinala ka, bakit hindi ka nagsimba? Pero alam niyo po, kapag ang salita ng Lord, no, the grace of God, ang siyang nag-boost sa puso ng bawat isa, hindi mo na po tuturuang magsimba yan. Hindi mo na tuturuang manalangin. Hindi mo na tuturuang magbigay. Because Jesus, no, ang Panginoong Yesus, ang siyang tunay na mamumutawi sa kanyang dibdib at puso. No, kaya nga po, natago sa atin yan eh. No, ang naituro sa atin ng church ay may kahati tayo na gagawin para maibigay sa atin yung full grace na talagang ginawa ng Panginoon. So, sabi nga po rito, doon sa sitwasyon ni Apostol Pablo, no? May isang nagtanong, no, nung siya'y nakakulong, no, nung sila'y napalaya, may nagtanong na isang sundalo o taga-bantay, no? Hindi po ito Hudyo, ito'y gwardiya ng na nakahuli sa kanila, no? Ang sabi nga niya, mga Ginoo, no? Sabi niya, paano? Ano ang gagawin ko para ako ay maligtas? Pero kung titingnan po natin dito, yung katotohanan ng sinabi ni Apostol Pablo, ito po ay nasa ilalim na siya ng biyaya. Ito pong sagot niya na ito na talagang wala na pong ibang kasagutan sa kaligtasan kundi ang Panginoong Yesus, na sinabi ni Apostol Pablo sa Acts 16:31, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So, ito po yung katotohanan na talagang wala naman po talagang ibinigay na pangalan sa lahat ng ito na kundi ang pangalang Yesus, na Acts 4:12 po, sa pangalan ni Panginoong Yesus, no, ang kaligtasan. Walang ibinigay sa silong ng langit kundi ang pangalang Yesus. Kaya there is power in the name of Jesus. Kasi nung dati hindi man alam lang natin Jesus, pero hindi siya nagmamanifest sa atin. Pero ngayon ramdam mo po talaga yung pagkaka-eagerness ng puso mo sa pagtawag sa ating Panginoong Yesus. Kaya maramdaman mo pag hindi ka nakakapag-aral o nakakapakinig ng kanyang salita, may kulang. Pero sabi ko nga, yung puso mo hindi
mo na pwedeng pigilin yan kasi kontrolado na po yan ni Jesus. Kaya sabi ni Apostol Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Yesus, maliligtas ka. Kaya nga sabi rin niya, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Hindi po nanggagaling sa atin na kailangan sabihan mo yung tao, magtiwala ka sa Panginoong Yesus. Kasi kahit sabihan mo po yung tao, no, o para lang tayong sanga. Sabi nga ni Jesus, siya ang puno, tayo ang mga sanga. Ang mga sanga po ay pare-parehas lang. Wala pong nakakahigit, wala pong nakakailalim, kundi pare-parehas lang po tayo. Kaya wala tayong kakayahan mag-take over sa pamamaraan ng puno para maituro sa mga katabi nating mga sanga. Kundi ang lahat ng ito ay pamamaraan ng Panginoong Yesus. Kaya yung tamang pagtitiwala, no, sa pagkaunawa sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Sabi nga rito po, ang kahulugan ng sumasampalataya sa English daw ay believe, no? Kasi sabi nga ng tao, believe first, no? Ibig sabihin, kailangan makita ko muna bago ako maniwala. Pero sa Panginoong Yesus nga, kapag ang salita niya ang nasa puso mo, nasa isip mo, no? Yung tiwala mo nasa talagang ginawa na ni Kristo. Wala na sa pamamagitan ng gawa mo, kundi kaya ka makakagawa kasi naiisip mo at nararamdaman mo ang ginawa ni Kristo. Sabi nga rito, itiwala, no, sa Panginoong Yesus. Itiwala mo, i-entrust ang lahat. Kaya sabi niya rito sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, Second Timothy 1:12. At ganito, gayunmay hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Ibig sabihin talagang si Apostol Pablo talaga ay 100% po talaga yung faith niya kay Lord. Kasi sino nga ba naman si Apostol Pablo? Tiniruan personally ni Jesus. Isiniwalat sa kanya ang katotohanan ito. Kaya nung tunay na naunawaan na niya yung lubos na pagtubos ng Panginoong Yesus, no, yung sobrang biyaya na na-receive niya. Kasi naramdaman po ni Pablo na 100% talaga siyang pinatawad sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa. No, nung naramdaman niyang biyaya ng Lord na nakatanggap siya bigla-bigla nang wala man lang siyang ginagawa. Nakatanggap siya ng isang 100% na biyaya ng Panginoon sa kabila ng kanyang mga ginawang kasamaan. So dito po talagang lubusang naunawaan na niya, kaya niya nasabi ang mga salitang ito. Kasi hindi kayang ipagkatiwala ng tao ang kanyang sarili, no? Sabi nga niya, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito, gayunmay hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, no? Sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Ipinagkatiwala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili sa Panginoon. Kasi before, pinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa napag-aralan niya. Pero dito, 180 degrees, bumaligtad po siya na ang buong tiwala niya ay nasa Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa tao na basta ka lang magtiwala. Kundi ang foundation po talaga ay ang 100% na ginawa ng Panginoong Yesus. Kapag narinig mo na ang biyayang ginawa ng Panginoong Yesus, yung paniniwala, pananampalataya mo ay lalago ng lalago. Hindi po tayo ang magtuturo, hindi tayo ang maggagawa, kundi tayo ay elemento lamang, ibig instrumento lamang ang ating bibig na magsiwalat ng kanyang salita. Kaya nga, faith comes from hearing.
Nakapakinig tayo ng kanyang mga salita, kaya tayo nagkaganito. Kaya yung ginawa ni Apostol Pablo, itiniwala niya ang kanyang buhay dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus. Sabi nga rito, sa number 2, italaga, i-commit ang ating sarili. So, ang pagbibigay po ng pagkukumit ng buhay natin sa Panginoon ay isang bagay na talagang makikita po natin na hindi natin kaya, no, kung wala tayong mga salita ng Lord. Sabi nga po rito sa 1 Peter chapter 4 verse 19, kaya't pati ang mga nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa may kapal na laging tapat sa kanyang pangako. Itinalaga nila sa kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. So, ibig sabihin po dito, hindi natin kaya ito ng ganun lang kasi sa kabila ng ating mga nararanasan, sa ating mga abang nandito tayo sa mundo, siyempre pare-pareho yung ating nararanasan. Pero sabi nga rito ni Apostol Pedro, pati yung nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa may kapal. Ngayon po sa sitwasyon ng mundo, pare-parehas po ang nararanasan natin. Pare-parehas ang sitwasyon, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ang buong mundo. No? Sa kabila niyan, kung ano pang mararanasan ng mundo, sabi nga rito, talagang lagi tayong magpasalamat sa Kanya sapagkat Siya ang nakakaalam, Siya ang nakababatid ng dapat at talaga, hindi tayo. Kasi nung itiniwala natin sa Kanya, wala na tayong nakikita sa ating paligid ng mga sitwasyon, kondisyon ng mundo. Kundi ang alam natin, nandiyan ang Diyos, Siyang may kaya at Siyang may magagawa. Kaya nung itinalaga natin ang ating buhay, nung nakapakinig po tayo ng Kanyang salita, nung nakapakinig ng katotohanan ito, kasi sinasabi ng Kanyang salita, Siya ang mangangalaga at mag-aaruga sa atin. Siya ang nagbibigay ng pangunawa at Siya nagbibigay ng katotohanan sa Kanyang mga salita. Kasi si Jesus, Siya ang katotohanan, Siya ang buhay, Siya ang magpasawalang hanggan. Wala na pong iba kundi si Jesus. Kaya dito sinasabi ng ating pinag-aaralan, italaga, no, i-commit natin ang ating sarili. Because of the Word of God, na i-commit natin sa Kanyang salita ang ating sarili. Kaya nga rito sa number 3, sabi niya, iasa, put in trust with. No, sabi nga dito sa Matthew 12:21, ang pag-asa ng tao ay ilagak. Sa kanya ilagak, no? Ang pag-asa ng tao ay sa kanya ilagak. Ibig sabihin, yung nararanasan ng mundo ngayon, no, yung mga hindi nakakapakinig ng salita, kahit sabihan mo siya na, oy, tiwala mo yan kay Lord, Siya ang bahala, tiwala mo. Wala pong magiging way ito para ma-absorb niya, kundi yung mga nakapakinig ng Kanyang salita, sila lang po magkakaroon ng pag-asa. Kasi yung pag-asa na kay Jesus. No, ang mundo ay walang kapag-asa. No, sabi nga ni Jesus, iiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. No, hindi katulad nito ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Kasi sa mundo ngayon, kabalisihan at puro takot. Pero dito sinasabi niya, ang pag-asa ng tao ay sa Kanya ilaga. Lahat po na nakapakinig ng salita ng Panginoon, lahat po na nakaunawa ng kaganapan ng pangakong ito, sila lang po magkakaroon ng pagpapatotoo ng katotohanan ito, that yung faith, yung hope, yung love talaga na kay Jesus. Kasi si Jesus lang lahat, no, ang siyang magbibigay ng katotohanan ito. No, halimbawa lang po rito yung babaeng inaagasan, no? Yung pananampalataya talaga niya na nung sabi niya mahawakan ko lang kasi
ginawa na niya ang kanyang lahat ng makakaya para maabot niya ang kanyang kagalingan. Pero nung nabalitaan niya si Jesus, natanim sa kanyang sarili. Kasi kung wala siya napakinggan, hindi siya magtitiwala. Hindi niya put in trust, no, yung kanyang pananampalataya kay Jesus kung wala siya napakinggan tungkol kay Jesus. Kaya totoo po at totoong-totoo yung naihayag kay Apostol Pablo that faith comes from hearing. Hearing from the word of Christ po. In-specify po ni Apostol Pablo, salita ni Kristo. Kasi nasa New Covenant tayo, ito yung katotohanan, nasa bunga ng ginawa ni Jesus ang lahat ng benepisyong tinatamasa nating mga hentil. Ito po ang kanyang katotohanan. Kaya sabi rito na wag lang maniwala, dapat magtiwala. Buong puso na sapat na ang pagtubos ni Jesus. Kasi hindi po maibibigay ng 100% yung tiwala ng tao. No? Sabi kasi rito, wag lang maniwala, dapat magtiwala ng buong puso. No? Because of Jesus, lalalim po tayo rito. Yung paniniwala mo, yung pagtitiwala mo, ay magiging sapat dahil nakapokus po ang kaisipan mo, ang pakiramdam mo sa tinapos na gawa ni Jesus. Kaya nga sabi rito, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at manalig ka ng buong puso sa Kanya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. No? Tayo pong lahat na nakarinig na ng mensahe ng biyaya, ng katotohanan ito, ng huling panahon, ng huling testamento ng Holy Spirit, no? Naranasan na po natin to kasi yung bukang bibig na lang natin is Jesus. Jesus. Kaya po dito, wala po tayong ibang ihahayag kundi si Jesus. Wala pong ibang mataas kundi si Jesus. Kasi wala po tayong ibang kailangan kundi si Jesus. Sinabi na po ng kanyang salita, no? I am the way, the truth, and the life, that nobody in this world can go to the Father directly kundi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa salita ng Panginoon na tayong lahat ay nagkaroon ng strength to entrust with Him because of Him. No? May sabi nga ng kasabihang ng matatanda, kasi bata pa tayo, napapakinggan na natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero sa kabuuan ng pag-aaral natin, na kay Jesus po lahat. Ang tao nakakagawa lang dahil pa rin kay Jesus. 100% only Jesus, 100% siya lang ang may magagawa. Tayong lahat ay recipient, naka-receive ng biyaya ng Panginoon. We receive although we are not deserving. Walang karapat-dapat, pero ibinigay ni Lord sa atin ang kaligtasan ito. Kaya mga kapatid, yung mga bibig natin ay gagamitin ng Panginoon upang isiwalat ang katotohanan ito. Kaya dito, sa tamang pagtitiwala, nasa atin ito because of Jesus. Jesus save us. Jesus is our great healer in this pandemic na nangyayari sa mundo. Kaya nga, lahat ng nakapakinig ng kanyang mga salita, naka-full and trust tayong lahat kay Jesus, na siya lang ang tanging may magagawa at may kakayanang gumawa. Kaya mga kapatid, maraming salamat na muli sa araw na ito, kahit man lang sa sandali, maikling sandali, alam ko ng ating mga espiritu ay nagkakaisa, united, physical lang ang hiwa-hiwalay sa atin, no? Hindi pa po ito yung panahon talaga na sinasabi nilang ipagbabawal na ang mga ganito, no? Andito pa lang po tayo sa umpisa, sabi ng kanyang salita, no? Umpisa pa lamang ang mga bagay na yan. Pero sa ating mga anak ng Lord, nothing to worry. God is in control, God is with us, at hawak po tayo ni Jesus. Pangako niya yan, lahat ng nasa kamay niya, hindi na pwedeng anhin pa ng dyablo. Pangako yan at hindi mababali. Ang pangako ng hari, kailanman ay hindi mababali.
Ang pangako ng Diyos, kailanman hindi pwedeng matupad. Mawawala ang lahat, no, na nasa lupa, nasa langit at lahat ng nakikita. Pero ang pangako ng Diyos na yan, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, hindi po mapapabulayaan. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid, sa aking pamilya. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na ibinigay niyo sa amin, kami magkaisa. Maikli lamang ang oras, pero alam ko, ang salitang napakinggan natin, ang siyang patuloy na kikilos sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa aking mga kapatid na miss na po namin kayo. At sandali na lang at tayong lahat ay magkakasama-sama na uli. So salamat po on behalf of my family. Binabalik natin ang kapurihan na ito sa ating Panginoong Yesus. So happy Mother's Day po sa ating lahat, sa aming mga kapatid na nanay. So although sa atin is araw-araw ay Mother's Day, pero dito po ay pinapahayag lang ng mundo na ang pagmamahal ng magulang, no, katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin, no, higit pa at higit pa ang pagmamahal na inalin niya sa atin. So muli, maraming salamat. Sige po, tayong lahat ay magbigay ng kapasalamatan sa ating hari na patuloy na gumagabay sa atin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po na yung pananampalatayang patuloy niyong pinapalago sa aming buhay. Maraming salamat po na makatotohanan pong salita mo na ipinahayag kay Apostol Pablo na ang pakikinig ng iyong mga salita, Panginoong Yesus, ang siyang patuloy na magpapalago sa aming pananampalataya. Kaya maraming salamat po sa naitiwala namin sa iyo ang aming buhay, ng kaligtasang kumpletong pagtubos na ginawa mo sa amin. Maraming salamat po na maitalaga namin ang aming buhay, na maipasakop sa iyo hanggang buhay para sa iyo, aming Panginoon. Maraming salamat po. At higit sa lahat, maiasa namin ang lahat, kinabukasan, pangangailangan, kagalingan, proteksyon. Ang lahat po ng ito ay ikaw lahat ang makapagbigay. Kaya wala pong worry ang mga anak mo. Maraming salamat. Although makaraang kalamidad na ito, Panginoon, naramdaman po namin na kailanman hindi mo kami pinabayaan. Patuloy mong ipaparamdam yan sapagkat ang pagmamahal mo sa amin ay walang hanggan. Pag-ibig, pagmamahal na tadyang ikaw lamang ang siyang nagbigay sa amin. Walang ibang nagmahal sa amin kundi ikaw po, aming Panginoon, aming Hari. Kaya Ama, maraming salamat po sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Nagkaroon kami ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at sa aking mga pamilya, mula sa aking asawa, sa aking mga anak. Maraming salamat po sa aming paglilingkod sa inyo, na ikaw ang nagbibigay kalakasan sa amin para magampanan namin ang lahat ng ito. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa napakatamis na pangalan po ng aming Hari, ang aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you at maraming salamat.